Sa kasaysayan ng Pilipinas, bihira ang mga lider na dumaan sa pag-angat, pagbulusok at muling pagbangon ng kasing tindi ng karanasan ni Gloria Macapagal Arroyo. Siya isang babae na binayayaan ng katalinuhan, pinalaki sa anino ng politika, nabigyan ng posisyong pinapangarap ng marami, ngunit sinubok ng paulit-ulit na mga kontrobersiya mula sa kanyang pagkabata bilang anak ng Pangulo hanggang sa pag-upo niya mismo bilang pinuno ng bansa, mula sa kanyang tanyag na pagbigkas ng mga linyang I am sorry hanggang sa pagiging mambabatas muli ngayong taong 2025. Ang kanyang buhay ay isang komplikadong salaysay ng ambisyon, kapangyarihan, katatagan at pagtutol sa pagsuko. Isinilang si Maria Gloria Macaraig Macapagal Arroyo noong 5 ng Abril 1947 sa San Juan. Ngunit ang kanyang pagkabata ay hindi simpleng kwento lamang ng isang batang naglalaro sa kalye at nag-aaral sa paaralan. Siya ay anak ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, ang ika-9 na Pangulo ng Pilipinas, at kaya naman mula pa lamang sa mga unang taon ng kanyang buhay, hindi may kakailang nakatagpo na siya ng mundo ng politika. Sa murang edad, natutunan niyang kapangyarihan ay hindi lamang karangalan kundi isang mabigat na tungkulin. Ang tahanan nilang puno ng talakayan tungkol sa bansa ay naghasik sa kanyang pag-iisip ng pag-unawa sa ekonomiya, batas at lipunan ay hindi opsyonal kundi obligasyon. Lumaki siya hindi lamang sa Maynila kundi maging sa Pampanga, partikular sa Lubao, na naging mahalagang bahagi ng kanyang identidad. Dito niya nakita ang realidad ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Dito rin niya naranasan makita ang mga pangailangan ng ordinaryong Pilipino. Ang dualidad na ito, ang karangyaan at pagiging anak ng Pangulo at ang simpleng pamumuhay sa probinsya, ay nagtanim ng kaalaman sa kanya kung paano magbago ang pananaw depende sa kung saan nakatayo ang isang tao. Naging valedictorian siya sa Assumption Convent, patunay na hindi sayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng buhay. Sa kolehiyo, pinili niya maging ekonomista. Marahil ito ay impluwensya ng kanyang ama na kilala sa matinding pagnanais na ayusin ang ekonomiya ng bansa noong panahon niya. Nagtapos siya ng magna cum laude sa Assumption College at nagpatuloy ng master's degree sa Ateneo de Manila University at kalaunan ay nagtataglay ng PhD sa economics mula sa University of the Philippines. Sa panahong iyon, naging guro siya sa UP at sa Ateneo kung saan hinasa niya ang kanyang kakayahang magpaliwanag ng komplikadong ekonomiya sa simpleng paraan. Ang pagpasok ni Arroyo sa politika ay hindi biglaan. Para sa marami, ito'y tila natural na hakbang para sa isang taong lumaki sa loob ng kapaligirang politikal. Noong 1986, makalipas ang People Power Revolution, kinuha siya ni Pangulong Corazon Aquino bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry. Dito unang nasubok ang kanyang kakayahan na magpasya sa gitna ng komplikadong sitwasyon. Ipinakita niya ang kanyang disiplina at kakayahang bumuo ng polisiya na may matatag na pundasyon sa ekonomiya. Noong 1992, tumakbo siya bilang senador at agad na nanalo. Hindi nagtagal, muli siyang nanalo noong 1995 at nakakuha pa ng isang record bilang isa sa may pinakamataas na botong natanggap ng isang senador. Sa Senado, naging malinaw na siya isang leader na hindi lamang umuupo kundi aktibong nagtutulak ng mga batas na may kinalaman sa ekonomiya, negosyo at kabuhayan. Ang kanyang propesyon bilang ekonomista ay naging malaking tulong sa kanyang kredibilidad. Hindi siya basta tradisyonal na politiko, siya ay intelektual na may malalim na pagkakaunawa sa ekonomiya. Noong 1998, sa ilalim ng administrasyon ni Joseph Estrada, nanalo siya bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Ito ay makasaysayan sapagkat siya ang unang babaeng nahalal sa nasabing posisyon. Bilang Vice-Presidente, nagsilbi rin siyang bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Dito, muling lumitaw ang kanyang pagnanais na tugunan ng kahirapan at palakasin ng programang panlipunan. Ngunit ang asal ng kapalaran sa politika ay hindi laging inaasahan. Noong 2001, sumiklab ang EDSA 2 matapos ang impeachment trial ni Pangulong Estrada. Dahil sa matinding protesta at kawalan ng tiwala ng publiko sa administrasyong Estrada, napilitan itong bumaba sa pwesto. At dito, bilang Vice-Presidente, pumalit si Arroyo. Isang papel na hindi niya hinabol, ngunit naging kanya sa gitna ng pambansang kaguluhan. Nang maupo si Arroyo bilang Pangulo noong 2001, marami ang naniniwalang siya ang magiging leader na magdadala sa bansa sa mas matatag na ekonomiya. Lalo't siya'y ekonomista. Nagsimula ang kanyang pamumuno sa mga pangakong kaunlaran, reforma at pagunlad. Sa panahon niya, ilan sa mga pangunahing industriya at infrastruktura ay umunlad at ang ekonomiya ng bansa ay nakaranas ng pag-angat sa ilang taon. Subalit hindi naging maaliwalas ang lahat. Isa pa sa may tuturing na isa sa pinakamaruming halalan na naganap sa Pilipinas
ay nangyari naman noong taong 2002. Dito, ipinaroklamang nanalo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo laban sa kanyang mahigpit na kalaban noon na si Fernando Poe Jr. Subalit ang kanyang pagkapanalo ay bunga ng pagmamanipulan niya ng boto at pakikipagsabwatan nito sa isa sa mga tao ng Commission on Election o COMELEC. Ito ang krisis na kinakaharap ni Gloria Macapagal Arroyo sa di umunong pakikipagsabwatan niya kay Virgilio Garciliano, isang opisyal ng COMELEC upang manipulahin ang halalan ng pagkapangulo noong 2004 election. Lumabas ang kontrobersiya sa paglitaw ng sinasabing wiretap conversation sa telepono sa pagitan ni Gloria Macapagal Arroyo at Virgilio Garciliano noong canvassing ng 2004 election sa pagkapangulo. Sa resulta ng halalan, si Arroyo ay nagwagi laban kay Fernando Poe Jr. at lumamang ito ng halos 1,000,000 boto. Ayon sa dating diputadong direktor ng NBI na si Samuel Ong, ang wiretap conversation sa pagitan ni Arroyo at Garciliano ay nagpapatunay ng pandaraya ni Arroyo upang manalo ng 1,000,000 boto laban sa kandidatong si Fernando Poe Jr. Ang pagsulpot ng Hello Garci tapes ay nagluwal ng mga protesta laban kay Arroyo. Noong 27 ng Hunyo 2005, inamin ni Arroyo na kinausap niya nga ang isang opisyal ng Commission on Election noong 2004 election. Humingi siya ng tawad sa sambayanan. I am sorry. Noong matapos ang kanyang termino taong 2010 at matapos siyang mahalal bilang kongresista ng Pampanga, sumiklab muli ang mga kaso laban sa kanya. Noong 2011, siya ay inaresto at sinampahan ng kaso dahil sa iba't ibang aligasyon, mula sa election fraud hanggang sa misuse of funds. Ang imahe niya sa publiko ay unti-unting nagbago, mula sa isang malakas na pangulo tungo sa isang mamabatas na nasa wheelchair, naka-neck brace at humaharap sa litanya ng kaso. Ang neck brace na suot niya noon ay nagdulot ng matinding diskusyon. May mga naniniwala sa kanyang karamdaman, may mga nagsasabing ito ay taktika lamang upang makahingi ng simpatya at maantala ang proseso ng batas. Ano man ang interpretasyon, malinaw na ang panahong iyon ay isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, isa-isang nabasurang mga kaso laban sa kanya. Noong 2016, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong plunder at siya ay tuluyang pinalaya. Ito ay tinuturing niyang pagpapawalang salat para sa kanyang mga taga-suporta. Ito ang patunay na siya ay biktima lamang ng politikang naghihiganti. Hindi tulad ng inaasahan ng marami, hindi nagretiro si Gloria Macapagal Arroyo matapos makalaya. Sa halip, bumalik siya sa politika ng may bagong determinasyon. Nahalal siyang kongresista ng Pampanga noong 2018. Nagsilbi siya bilang Speaker ng House of Representatives, isang napakapambihirang tagpo kung saan ang isang dating Pangulo ay humawak naman ngayon ng pinakamataas na posisyon sa lehislatibo. Ngayong 2025, si Gloria Macapagal Arroyo ay patuloy pa ring nagsisilbi bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga. Muli siyang nahalal at sa ilang pagkakataon, tumakbo ng walang kalaban. Patuloy na matinding suporta sa kanyang lalawigan. Bagamat hindi na siya Deputy Speaker mula 2023, hindi nabawasan ang kanyang impluwensya. Siya ay tinuturing pa rin na isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa politika ng bansa. Sa edad na 78, nananatili siyang aktibo, matatag at madalas ay nasa gitna ng mahalagang usaping pambansa. Marami ang nagtatanong kung bakit tila biglang nawala ang neck brace ni Arroyo paglipas ng mga taon. Ayon sa mga doktor at abogado niya noon, ang kanyang kondisyon, cervical spine issues, ay hindi nangangailangan ng palagian at walang tigil na paggamit ng brace. Sa katunayan, maaari itong magdulot ng muscle atrophy kung masyadong isusuot. Ibig sabihin, ang neck brace ay ginagamit lamang kapag masakit ng kanyang leeg o kung kinakailangan para sa suporta. Sa paglipas ng panahon, posibleng nagkaroon siya ng therapy, gamot at treatment na nagpabuti sa kanyang kondisyon kaya't hindi na laging kinakailangan ng brace. Ngunit sa mata ng publiko, ang pagkawala ng neck brace ay parang simbolo rin ng kanyang muling pagbangon mula sa isang panahong puno ng kahinaan at kontrobersiya.